araw sa atin mga kababayan, lalong-lalo na dito sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, at saka sa mga nagbabalak palang magtrabaho dito sa Saudi Arabia. Ngayon, pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang magiging dapat na sahod ng isang ordinaryong OFW dito sa Saudi para siya makaipon. Kasi kadalasan sa mga nag-abroad ngayon walang ipon. Kaya magkano nga ba ang dapat na sweldo ng isang OFW sa Saudi Arabia para siya makaipon? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. Ito ay base lamang sa aking experience. Ako ay mag-iisang dekada na po dito sa Saudi Arabia at isa po sa wala ring naipon. Isa sa mga dahilan kasi yung mababa yung ating sweldo. Ngayon, magkano nga ba dapat ang sweldo nating mga bagong OFW dito sa mga ordinaryong OFW dito sa Saudi Arabia? Ngayon, kung computein muna natin yung ating mga gastusin dito, lalo na ngayon nagmahal na lahat ng bilihin dito sa Saudi. Kung magbabudget ka dito sa pagkain, tipid mo na yung may budget ka sa pagkain 300 riyal sa pagkain lang yun. Tapos hindi naman pwedeng wala kang internet, kasi malungkot ka dito sa Saudi pag wala kang internet. So kailangan mong maglagay din ng budget para sa internet mo. Ang lalo na ngayon din, mahal na rin ang internet ngayon. Makakabili ka ngayon ng nasa 3 months na 300 GB, halos 500 riyal na yun. So kung di-divide mo siya sa 3 buwan, magagastos ka rin ng halos 200 mahigit. So ngayon, yung budget mo sa pagkain na tipid na yung 300 riyal, saka yung pagpalagay na lang natin 200 mo sa load kada buwan. So meron ka ng 500 na para sa iyong sarili. Hindi pa kasama dun yung mga bibili-bili ka ng mga gamit, mga gusto mong bilhin, mga sapatos, mga damit. Hindi pa kasama dun sa 500 na yun. Mga pamasahe, hindi pa kasama dun. Ngayon, mga bilihin dito sa Saudi Arabia nagtaasan na. Kaya kailangan nagiging mautak din tayo pag nag-apply tayo ng trabaho dito, kung magkano nga ba yung ating magiging yung sweldo natin para hindi tayo magsisisi pag napunta natin dito sa Saudi. Kasi kagaya sa amin, madalas kami nagsisisi dati pag napunta dito sa gano'n ang offer sa yung sweldo, pagdating pala hindi pa kapos pala sa budget. Halimbawa, kagaya ko, unang abroad ko nung 2012, ang offer sa akin 1,700 riyal plus plus 200 para sa pagkain. So maganda naman yung napasukan kong kumpanya, kasi meron kaming overtime, sagad-sagad kami ng overtime. Hindi ako na-absent kapag may overtime. So sa isang buwan sumusweldo ako ng 3,500 riyal. So sa panahon ngayon, noon medyo maluwag-luwag ang pamumuhay ko. Nakakuha ko ng sa pag-ibig ko, nangutang ako doon, may pang-down ako sa bahay kasi medyo nakakaipon ako noon. Kasi nga may overtime. Pero kung wala palang overtime, yung sweldo ko na yun na 1,700 riyal, hindi talaga ako makakaipon nun. Hindi rin ako makakakuha sa pag-ibig ng bahay.
Ngayon, nung natanggal ako, yung nawala ng ano sa, yung nagkaroon ng malaking pagbabago ng 2000, ano ba yun? 2014, yung bumagsak yung ekonomiya dito. So nawalan kami ng overtime. Yun, doon ko na naisip. Doon ko nalaman na kulang pala talaga yung offers, yung aking sweldo na 1,900. Nadagdagan na ako nung panahon na yun, nagiging ano ng sweldo ko, 2,100 real. Pero kapos na kapos pa rin sa aking budget kasi kailangan kong ipadala sa aking pamilya 3,000 real. So nagano ako, umexit ako. Naghanap ako ng ibang kumpanyang malilipatan. Napunta ako ngayon dito sa sa Riyadh. Dati kasi sa Jeddah ako nagtatrabaho. Ngayon, nag-apply na naman ako ulit ng trabaho. So, ang offer sa akin, wala nang ibang mas mataas na offer. Inoferan ako ng 2,500. Sabi may overtime daw. Ayun, pinatos ko naman siya. Tapos pagdating dito sa kumpanyang in-applyan ko, wala palang overtime. Tiis na naman ng 2 taon. 2 taon na naman nagtitiis ng talagang tipid na tipid talaga, walang ipon. Yung kulang talaga para sa budget. Kahit yung padala ko dapat sa aking mga magulang dun sa Mindanao, hindi ko na sila napadalhan kasi kapos na kapos talaga para sa akin yung aking sweldo na 2,500. Kasi meron akong binabayaran sa bahay noon na sa Pag-ibig. Ang binabayaran ko na nasa 9,000. So talagang kapos na kapos para sa akin. Ang ano kasi dito sa pag nag-abroad ka, depende rin kasi yan sa sa pamilya mo sa Pinas o kaya sa pamumuhay mo dito sa abroad. O kaya pamumuhay mo dun sa probinsya, sa Pilipinas. Halimbawa, kung ikay nakatira sa sa probinsya, pwede ka namang magtanim-tanim ng gulay doon. Sa kahit anong gulay, tatanim mo sa paligid ng bahay mo. Kumbaga hindi lahat ng pagkain binibili mo. Compare doon kagaya sa akin, nakatira ako sa city. Lahat bibilhin mo, gulay, basta lahat bibilhin mo. Ang presyo mahal pa. Kaya malaking kaibahan kung nakatira ka sa probinsya at nakatira ka sa city. Kasi medyo mahal talaga ang mga bilihin, tapos wala ka talagang matatanim, wala kang lupa na matataniman ng kahit anong gulay. Kaya madalas sa yung mga nag-abroad, yung mga nasa probinsya nakatira, kasi may sarili silang lupa doon, sila yung madalas nakakaipon. Kahit mababa yung offer sa kanila, kahit mababa lang yung sweldo nila, wala pang 2,000, nakakaipon sila. Kasi meron na silang sariling bahay sa probinsya. Hindi kagaya pag nasa city ka, magbabayad ka ng upa sa bahay kung nangungupahan ka. O kung kumuha ka naman ng bahay sa Pag-ibig, magbabayad ka pa rin monthly. So talagang malaking kaibahan pag sa probinsya o sa city ka nakatira. Kaya ikaw, halimbawa nagbabalak kang mag-abroad, ikay nakatira ka sa probinsya, kagaya ng sinabi ko kanina, sa tipid na budget mo sa pagkain, 300 real, yun na yung tipid na budget. Tapos yung sa internet mo, kailangan mo ng 200 real, so meron kang 500 real na budget sa kada buwan pagkain sa internet. Hindi kasama yung mga mga binibili mo kung may mga extra ka pang binibili.
Ngayon halimbawa, kung sumusweldo ka kung ang sweldo mo dito ay sumweldo ka kasi kadalasan dito sa mga ordinaryong OFW, kagaya ng mga operator o kagaya sa amin na skilled workers, mga maintenance, pag ang category mo ay nasa operator ka, mababa ang bigay sa'yo. Depende sa kumpanya nga apply mo, pero talagang mababa ang ibibigay. Merong bibigyan ka ng Yun o! Oh, Chip! yala. Ayala. Hindi yan video. Ngayon, nasa na ba tayo? Nakalimutan ko naman ano ba yung sabihin ko. Ganito pala yun. Halimbawa, pag sweldo mo ay ganun, pag operator ka dito, mababa ang sweldo mo. Kadalasan, operang ka lang ng 1,500. Yung kasama ko ditong operator, ang sweldo niya 1,700. Yung talagang yun. Yan, Chip! Live, Chip! Hindi, lang to. Sa sarili ako. YouTube lang with the live. Ngayon ganun, pag sumilo ka operator kang na-apply mo dito, sweldo mo lang ay 1,500. Ibawasin mo yung 500 na budget mo sa pagkain at sa internet, mayroon kang 1,000 natira. Kung ipapadala mo lahat sa pamilya mo, wala ka pa bibilin sa sarili mo, yan 1,000, may papadala mo lahat yun. Pero kung namimili-mili ka ng mga kung ano-ano pa para sa sarili mo, pagpalagay mo na ulit sa kada buwan, pagpalagay mo na 100. So na mayroon kang 900 na papadala sa pamilya mo. Ang tanong, sapat na ba yung 900 na yun para sa kanila? Halimbawa, meron kang nag-aaral na meron kang mga anak na nag-aaral na ng college, kaya kahit nga ng elementary, mag-aaral sa private school, medyo malaki nang babayaran mo. So parang kung parang kapos pa rin kahit nasa probinsya ka nakatira nun, nasweldo kang 1,500. So kapos talaga yun, kahit sino siguro dun, kahit nasa probinsya ka pa nakatira, kapos talaga yun. Pag inoferan ka naman pag first timer ka siguro, pwede na siguro yung ganong sweldo, first timer ka. Depende naman sa laki ng pamilya mo yun. Depende sa iyo kung nag-apply ka na sa tingin mo kailangan bago mo tanggapin yung sweldong ni-offer sa'yo ng kumpanya, kukumputin mo muna siya kung magkano abutin sa peso. Kasi ang palitan ng real sa peso, naglalaro ng 13.2, 13.3, ganyan. So kung sumweldo ka ng 1,500, nasa halos 20 milyong yung sweldo. Nasa 18,000 o 19,000, ganun sweldo mo. So parang napakababa naman, parang sa Pilipinas ka lang din nagtatrabaho, ganun lang din ang sweldo mo, lumayo ka pa, di ba? Pero kung talagang no choice ka talagang wala kang magkitang ibang trabaho sa Pilipinas, gusto mo talaga mag-abroad, sa probinsya ka nakatira, baka pwede na yung ganun sa'yo. Pwede na ba yun sa'yo ganun 1,500? Budget mo sa pagkain 300, tapos sa load 200, tapos yung matitirang 1,000 kung wala kang bibiling para sa sarili mo, ganun. Ngayon kung ikaw na may medyo mataas-taas na yung experience at medyo malaki na rin ang iyong pamilya, may malaki na yung gastusin,
Halimbawa, inoperan ka ng kumpanya ng 2,000. So ganun pa rin ang natin, kung ang budget mo sa pagkain 300, saka sa internet mo ay 200. So may matitira sa yung 1,500. Kung wala kang ibang binabayaran siguro, baka okay na yun. Makakaipon ka na kaya nun, baka makaipon ka na. Kung sa probinsya ka pa rin nakatira, wala kang binabayaran. Kasi kagaya sa katulad ko, sa city ako nakatira. Sumusweldo ako ng sumusweldo na ako ng 3,000. Tapos yung binabayaran ko sa bahay, nasa 9,000. Tapos ako rin mga kuryente, tubig, kapos pa rin ako, hindi pa rin ako masyado nakakaipon, lalo na sa nangyari ngayon. Pero siguro kung wala itong kung hindi nangyari itong makakaipon na siguro ako kahit papano, kahit kaunti. Sa basic ko na 3,000, medyo makakaipon na siguro ako nun. Hindi kagaya nung dati na yung aking sinisweldo talagang kulang. Kaya dati yung ipon ko na nung dati sa una kong abroad, nakaipon ako. Nung nawalan ng overtime, lahat ng ipon ko na yun nasa kasi kulang na kulang. Ngayon nung nilipat ko na yung anak ko sa public school, kaya medyo mababa na yung aking pinapadala ko na lang sa pamilya ko sa Pilipinas, 2,500 real. Sa akin naman yung 500 real. Yan na lang minsan talagang tinitipid kong kung ang ginagastos ko dito sa isang buwan, 200 to 250 real. Tapos tipid kami dito sa kasi nakatipid ako sa internet. Kasi yung binabayaran ko, may wifi kami, nakikabit kami sa kabila. Ang binabayaran ko 25 real monthly. Kaya yung sinasabi ko kanina na babudgetin mo sa internet, yung kung solo ka nun, kung talagang kasi pagbaguhan tayo, wala naman agad tayong hindi natin alam kung doon tayo makakasama sa mayroon ng nakakabit na wifi o doon sa wala pa. So kailangan talaga meron kang budget na 200 kada buwan para sa internet. Kasi kagaya sa amin, nung unang dating namin dito, wala kaming sa kwarto namin, wala namang wifi, sariling internet lang. So kailangan mo talaga magpa-load ng internet para sa sarili mo, basta ganyang 200 real. Ngayon, kung nagbabalak kang mag-apply dito sa Saudi Arabia, dati yung palang budget ko na yung dati, yung hindi pa tumaas yung tax dito sa Saudi. Kasi ngayon tumaas na nagdagdag sila ng 15% sa lahat ng bilihin. So yung 300 na yun na budget mo, baka hindi ka pa naman ngayon makaka-apply, siguro ngayong 2020, mga 2021 saka ka makaka-apply. So siguro mahal na ang bilihin nun, ang budget mo dun sa pagkain magiging 400. Tapos sa internet mo magmamahal na rin, magpalagay mo na lang yung 250, 400 plus 250. So naging 650 ngayon ang magiging budget mo sa isang buwan. Kasi nga nagmahal na ngayon lahat ng bilihin dito sa Saudi Arabia. So kaya ikaw, kung nagbalak, kung meron ka nag-offer sa'yo kumpanya na ganito ang offer sa'yo, wala pang 2,000, kaya
lampas ng 2,000. Kwentahin mo muna, translate ang ba? I-convert mo muna ng real. Convert mo muna siya ng real. Tapos computein mo ngayon sa yung magiging budget dito doon sa Pilipinas at saka dito sa Saudi. Kung pasok na ba siya sa budget mo. Kasi mahirap dito, mahirap yung nandito ka na sa kakapalang magsisisi. Dito ka na saka magbabago yung isip mo na bakit mo tinanggap yung ganung offer. Oh, Habibi. Kaya kailangan, nasa Pinas ka pa lang, inoferan ka pa lang ng employer. Kailangan alam mo na kung magkano siya pag kinonvert mo sa peso. Kung makakaipon ka ba dun sa offer na binigay nila sa'yo. Kasi kung akala mo yung ganong, minsan kasi kagaya sa amin dati, yung akala namin yung hindi mo na kino-convert yung pera dito sa Pilipinas. Kung inoperan ka ng ganitong akala mo malaki yung pera na yun, accept mo na kagad. Lalo na sa mga first timer, hindi nila kino-convert basta natutuwa na sila na ganong offer sa kanila. Kami kasi yung mga yung mga ex-abroad na talagang na namin. Pero meron pa rin yung talagang no choice ka na, matagal ka na naka-stuck sa Pilipinas. Matagal ka na walang trabaho. Yun, talagang no choice ka kundi tanggapin yung kahit titipidin mo ng sarili mo. Kasi wala eh. Umalis lang ako saglit, tinignan ko yung aking niluluto, baka natuyuan na. Yung mga ano ba yung nasa na ba tayo kanina? Yung sa magiging offer sa'yo ng employer, tama. Pag ikay ex-abroad, naghahanap ka ngayon ng medyo malaki-laking offer. Mga bibigyan ka ng mga dito ngayon, halimbawa 3,000. Pwede na siguro yung makakaipon ka na siguro nun. Kung lalo na kung nasa probinsya ka nakatira, baka malaki-laki ng medyo may maiipon ka na kasi halimbawa inopera ka 3,000. Tapos ang budget mo, palagay mo kasi tumaas na bilihin ngayon, palagay mo naging 700 real. So meron kang 2,300 na matitira. Kung ipapadala mo lahat yun sa pamilya mo, kung sa probinsya ka nakatira, wala kang binabayaran sa bahay, wala kang upa, kuryente lang. Sa probinsya naman mababa lang ang kuryente, yung tubig din mababa lang din ang tubig. Minsan nasa ilog lang, iigibin mo lang. Tapos yung lahat ng bilhin, hindi mo lahat bibilhin. Kasi yung iba tatanim mo lang sa paligid ng bahay mo, yun. Pwede na siguro yung 3,000 na yun, makakaya po na siguro. Pero dapat kasi nun pag yung nag-abroad kayo ng mabalak mo mag-abroad, yung pag-usapan mo ng pamilya mo, ng iyong asawa, kung may asawa ka, paano kayo makaipon. Kasi yun ang problema ngayon sa mga OFW, hindi nakakaipon. Kasi tayo mga OFW, pag sumweldo tayo, yung budget lang natin dito ang ating tinitira, lahat pinapadala natin. So minsan kung meron tayong minsan yung pamilya mo sa Pinas, akala nila siguro parang akala nila meron kang naiipon dito, kaya hindi sila nag-iipon doon. Pagdating ng pag-uwi mo, wala, pares kayong walang ipon, wala ring ipon. Nangasahan mo lang may uuwi mo yung yung vacation pay mo. Kaya wala, pagbalik mo ng abroad, baon ka na naman sa utang.
Nung nag-abroad ka na, nung hindi ka pa nag-abroad, wala kasi nung hindi ka pa nag-abroad, kung wala kang utang, ngayon nag-abroad ka na, kumarada dami na yung utang mo. Kasi may asahan ka ng pambayad eh. Pamilya mo ganun din, isipin na utang tayo kasi meron namang pambayad. Papadala ulit sa sweldo. Yung nakakalimutan ng mag-ipon. Eh, alam nyo, napaka-importanting mag-ipon. Lalo na sa panahon ngayon. Karamihan sa mga OFW walang naipon. Tapos pag may yung tulong sa gobyerno, wala, hindi ka naman kasama sa tutulungan kasi OFW ka. Akala nila mayaman ka. Pero wala, hindi yun yung topic natin. Ang topic natin ay ano, magkano nga bang sweldo ng OFW dito sa Saudi Arabia para siya makaipon. So yun na nga tayo. Pahinga muna tayo. Ayun na nga, makakaipon ka depende sa sitwasyon ng iyong pamumuhay. Kung sa probinsya ka ba nakatira, doon ka nakatira sa city, iba yung ano mo. Halimbawa sa probinsya ka nakatira, sweldo mo ay 2,000, wala kang binabayaran sa bahay, hindi lahat ng pagkain binibili mo, so mas makakatipid ka compare dun sa isang OFW na nakatira sa city. Lalo na kung nakatira siya nakatira siya sa city, tapos nangungupahan siya. Ano ba, nangungupahan siya ng 5,000 kada buwan. So malaking bawas na agad sa budget yun compare dun sa sa isang OFW na sa probinsya nakatira. Kasi yung 5,000 na yun, itong bayad mo sa bahay, tapos yung nasa probinsya nakatira, hindi sila nagbabayad ng bahay kasi mayroon silang tinitirahan doon. So yung 5,000 na iipon nila, yung nasa city nakatira, walang ipon. May ba yung 5,000 dapat na iponin na punta sa bahay, wala silang naiipon. Mahal pang bilihin, bili lahat. Lalo na pag nasa city ka talaga nakatira, nako, baka linggo-linggo pupunta ka sa mga mall. Gusto mong kapasyal yung mga anak mo para magiging masaya naman sila pag sweldo, pasyal-pasyal sa mall. Pag sa probinsya ka nakatira naman, malayo sa mall, bibili mo lang sila ng pagkain sa Jollibee yung mga anak mo, tuwang-tuwa na sila nun. Kaya malaking bagay talaga, malaking kaibahan sa pag-iipon kung saan ka nakatira sa sweldo mo. Kahit magkapares kayo ng sweldo, pero magkaiba naman kayo ng sitwasyon. May maliit na pamilya yung isa malaking pamilya, talagang mahirap budgetin, mahirap mag-budget, mahirap na mag-budget, lalo na mahirap pag-ipon. Wala ka nang ibabudgetin, mag-iipon ka pa. Kadalasan sa mga OFW, walang naiipon. Kasi dahil dyan dito naman sa Saudi, mababa lang talaga ang sweldo. Pero medyo nga lang, pag nakaano ka ng kumpanyang medyo may maraming libre, kagaya dito sa napasukan ko ngayon, libre yung washing machine, libre yung gas, libre yung libre. Wala na pala yun na washing machine na kagas. Meron kasing ibang kumpanya dito sa Saudi Arabia na yung kagaya sa napasukan ko dati, walang libre doon. Bilhin mo lahat ng washing, bilhin mo ng gas. Ay, meron pa pala ditong libre refrigerator, libre din ditong refrigerator. Merong ibang kumpanya na wala yan. Yung tatlo na yan hindi libre sa ibang kumpanya, bibili ka ng sarili mo. Kaya isa din yan sa magpapaano sa gastos mo. Kung ang sweldo mo lang ay nasa 1,500 kung operator ka,
wala na. Talagang higpit ka talaga, no? Higpit ang sinturon mo dun. Kasi talagang lalo na yung iba, pag mas malaki ang budget pagka hindi ka nagluluto. Baka yung 500 mo sa isang buwan kukulangin. Marami pang hindi maraming magiging dahilan kung bakit ka hindi makakaipon dito sa Saudi Arabia. Kung ang sweldo mo ay nasa 2,000 lang, nasa 2,000, mahirap makaipon. Siguro kung sweldo ka ng mga 3,000, yun ang makaipon-ipon ka ng hindi pa masyadong malaki ang pamilya mo. So meron pa siguro maiipon nun. Pasensya na guys, natigil yung ating usapan kanina. Nagluto kasi ako, may niluto akong nilagang baka. Tingnan ko baka matuyuan. Ayun, tutuloy tayo. Nasaan na ba tayo? Ayun yung technique natin mga kabayan, yung mga nagbabalak mag-abroad dito sa Saudi, kaya mag-abroad pa lang dito sa Saudi. Kailangan pag humingi ka ng offer sa isang employer, tataasan mo na. Halimbawa, yung gusto mong sweldo ay 2,000 ang gusto mong sweldo na gusto mo. Ang sasabihin mo ngayon sa employer, gusto mong sweldo 3,000. Kasi bababaan pa nila yun eh. Diba, pag binabaan nila yun ng 500 riyal, edi pasok sa lampas pa dun sa sa gusto mong magiging sweldo. Pag binaba mo nila ng 1,000 pa rin, 1,000 binaba nila, edi pasok pa rin kasi 2,000 lang naman yung gusto mong sweldo mo. Kasi pagka hiningian ka ng offer nagtatanong mo siyang employer magkano gusto mong sweldo. Kaya lalo na sa mga baguhan yung mga mag-a-apply pa lang, yung mga employer nagtatanong yan sila magkano gusto mong sweldo. So talagang tataasan mo dapat. Kasi pag hindi mo tinaasan, halimbawa ang gusto mong sweldo ay 2,000 lang, yun lang din ang sinabi mo sa employer na 2,000 ang gusto mong sweldo. Ang gagawin ng employer, ibababa nila yun ngayon. Bababaan nila yung sinabi mo. Kasi syempre expected din ng employer yun na tinaasan mo lang yung gusto mong sweldo, pero mas mababa pa dun pwede na sa'yo. Kaya dapat uutakan mo na rin sila. Pagka inoperan kanila, pag tinanong kanila na kung magkano offer na gusto mo, yun agad sasabihin mo sa kanila yung mas mataas na offer. Gusto mo gawin mo 4,000, kahit 2,000 lang, kahit sa isip mo kasi nasa budget mo, makakaipon ka na sa halagang 2,000 riyal. Tataasan mo siya agad, sabihin mo 3,000 kaya 4,000. Kasi ang employer naman nun, bababaan nila yung offer sa'yo. Huwag kang magbigay ng offer na kung magkano lang yung sweldo na gusto mo, yun din ang ibibigay mo. Kasi talagang ibababa ng employer yun. Hanggat sasagadin ka nila. Kung hanggat saan yung talagang tama na sa yung sweldo mo, hanggang doon lang. Kumbaga hanggang doon yung hanggang saan yung gusto mo talaga. Yun, ibababa nila yun. Kaya wag kang magbigay ng offer na doon lang sa sweldo gusto mo. Kailangan mas mataas siya doon. Para pag binabaan nila yung offer, pasok pa rin sa yung gusto mong magiging sweldo. Saka isa pa, pag halimbawa talagang mababa ang binigay sa inyong offer, sasabihan lang kayo na
may overtime naman. Sabihin sa'yo ng employer may overtime. Yung iba kasing nagsasabi ng totoo na may overtime naman talaga. Pero yung iba wala talagang overtime. Kaya kung mababa sa expected salary mo yung in-offer sa'yo, tapos sasabihin lang sa'yo, may overtime naman doon, makukuha mo rin yung sweldo na gusto mo. Halimbawa sabihin mo gusto mong offer 2,000, ang binigay sa'yo 1,500 lang. Tapos sasabihin sa'yo ng employer, may overtime naman doon. Pag nag-overtime ka na lalampas pa dyan ang magiging sweldo mo. Huwag kang maniwala doon. Kasi minsan wala talagang overtime. Nasabi lang nilang meron para tatanggapin mo yung mababang sweldo. Kasi pag nandito ka na sa Saudi, nakakontrata ka na ng 2 taon, hindi ka na pwedeng matras no. Pagdating mo dito, wala palang overtime. Kaya wag kang magpapaloko doon sa sasabihin nilang tama na yung ganyang offer sa'yo kasi may overtime naman, aabot mo rin yung gusto mong sweldo. Huwag kang maniwala dun sa ganung sasabihin ng employer sa'yo. Kasi ilang beses ko naranasan ko na yung pangalawa kong abroad ngayon. Kasi dapat ang sweldo hiningi ko 3,500 yung hiningi kong sweldo dito dito sa pangalawa kong kumpanya. Kaso nga sabi ng employer, may overtime naman daw. Pwede na yung 2,500, sagad naman daw sa overtime. So naniwala naman ako. Ayun, pagdating ko dito, wala. Yung pagdating ko pa lang dito, parang gusto mo na agad bumalik sa Pinas. Kasi wala naman palang overtime. Sinabi lang nila na may overtime para mapa-oo ka nila. Isa pang tip para sa ating mga kababayan na gustong mag-abroad, yung para ma-impress niyo yung employer na talagang mas operan pa kayo ng mas mataas, kailangan huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot. Pag tinanong kayo ng employer, kailangan handa kayong sumagot. Sasagutin nyo agad, sasagutin nyo. Kasi yun naman mga employer na nag-interview doon, hindi naman niya marurunong kadalasan hindi niya marurunong sa trabaho ng interview nila. Kasi kadalasan pumupunta doon mga HR. Hindi naman alam ng HR mag-hire ang HR ng operator o kaya ng electrician. Hindi naman alam ng HR yun. Tatanong lang yun sila sa'yo ng ganun. Pag sinagot mo yun sila, may impress na agad yun sila sa'yo pag sinagot mo agad ang tanong nila. Kasi hindi naman sila marunong sa mismong interview nilang trabaho Sila lang pinadalang mag-interview doon pero hindi naman sila marunong doon sa trabaho na yun. Kaya pag sinagot mo agad sila nun, may impress agad sila sa'yo. Halimbawa yung offer na hiningi mo sa kanila, bibigay nila sa'yo. Kaya kahit mas mataas pa yung offer na hiningi mo, bibigyan nila sa iyo kasi na-impress sila sa interview sa iyo Bigyan ka nila kahit yung ibang kasamahan mo mas mataas ang experience sa iyo, mga ex-abroad. Kung na-impress sila sa iyo, kahit yung mas matagal na mababa ang offer sa kanila, ikaw nang baguhan lang, medyo mas mataas ang offer sa iyo. Kasi sabihin mo ganito alam mo yung ganyan. Kahit sa Pilipinas pa lang, experience mo na yan. Kaya kahit first timer ka, offeran ko pa rin nila ng malaki. Kaya depende talaga yung pagsagot mo sa kanila sa interview. Kagaya ng sinabi ko, huwag kang pag hiningian ka ng magkano yung sweldo na gusto mo, huwag kang magbigay ng mas kung magkano lang yung gusto mong sweldo. Kasi maniwala ka, bababaan nila yan. Kasagadin nila yung hanggang gusto mong basta ikaw steady ka lang sa gusto mong offer. Pag sabi nilang ayaw nila, edi sabi mo sige. Pero maniwala ka, pag gusto ka nila, bibigyan pa nila sa'yo yung bababaan man nila, hindi man yung pinakabinigay mong offer na gusto mo. Halimbawa, ang sinabi mo
4,000. Talagang gustong-gusto ka ng HR, kahit babaan na nila ng 500 lang, ang expected salary mo naman halimbawa 2,000 lang, ay itubo ka pa rin. Bobo. Oh, sino bobo? Bobo mga Pilipino, Chip. Tangin mo yung nila yan. Huwag mo mag-ano, baka isa pa yan sa mga ano talaga na yun, yung mga ganun. Kaya kailangan kayong mga first timer mag-abroad dito sa Saudi. Hoy! Huwag kayong magpapasok sa mga MVP! Dito ka? Siyempre, puta. Ako lang nagdadala sa laro eh. Mashallah. Chup! Dito Puta, yung Uranus pumasok. Takbo ka ba? Ano unahin yung Samahan natin dito. Legend, Kaya legend. lalaro pa ng mga ganyang ML, dagdag yun sa gastos din sa internet. Bye. Yan, i-likes niyo ako. Kung wala ako, Yun talo na naman kayo. ang ano natin sa inyo, yung ganung magiging setup ng para mabigyan, para ma-offeran kayo ng mataas na offer ng employer. Kailangan magaling kayo sa sa interview. Kailangan kabisado nyo yung trabaho ng gusto nyo applyan. Kunat ng dalawa eh. Kasi pag na-impress sila sa'yo nun, kahit ang pinakasagad na kasi yung alam niyo yung mga employer, meron yan silang maximum na offer sa empleyado na gusto nila. Halimbawa, ang kumpanya nagbibigay ng 3,000 na maximum na offer para sa isang empleyado. Ang nag-interview sa iyo, bibigyan nila yung 2,500 lang. 2,500 lang, babawasin nila yung 500. At sabihin nila yun lang pinaka-maximum na offer sa iyo, pinaka-maximum na offer ng kumpanya. Pero meron pa mas mataas pa pala yun, may 500 pa pala silang binawas. Kaya pag na-impress sila sa interview sa iyo, yun yung pinakasagad na yun, bibigyan nila sa iyo yun. Kagaya nung nangyari sa akin nung nakaraan. Kasabay kami, ilang kami magkasabay ng mga gano'n. Ako lang nabigyan ng medyo mas mataas na offer kasi na-impress sila sa aking sagot sa interview ko. Kalas! Ano yung tinanong nila sa akin, nasagot ko naman. Hop! Hop! Yala. Shut. Ada Mobile Legend. MVP. MVP ba? Most bano player. Binibining nani. Kailangan na yun na siguro yung magiging ano natin. Nabigyan ko na kayo ng magandang tip. Paano rin paano kayo makaipon dito. Isa pa pala yung ano natin, kailangan pag kayo namili kayo ng pagkain, itaon nyo na may sale, may discount. Kasi kadalasan dito sa naman may discount. Pumunta kayo sa mga supermarket dito, may mga discount kadalasan. Para makatipid kayo sa pagkain. Abangan nyo lang yung may discount kung kayo bibili. Para yung budget mo sa isang buwan na 300 real lang. Pag nag-sale, may discount. Yung nabalengke kayo may discount. Hindi makatipid kayo ng 50 real. Medyo may tatabi kayo. Kasi gaya nito pala, marami pa palang iba pag nagpapagupit ka dito, mahal ang pagupit dito. Pag sa pagupit talagang nasa may pwesto ka sa pagupitan, mababa na yung 15 real. 15 real ang gupit. Pag gusto mo naman yung parang yung mga Pilipino yung nagugupit dito, may pwesto yung mga Pilipino, napakamahal naman ang gupit. 300 real. Dito yung mga kaibigan mo lang, yung mga katrabaho mo, marunong magupit mga ibang lahi. Yun, doon ka na lang magpapagupit. Sa akin nagpagupit ako doon, 10 real. Pwede na, 5 real nga lang, pwede. Mga kaibigan lang. Kasi pag nagpagupit ka sa may pwesto, napakamahal.
Doble. Yung sa Pinas, magkano lang nagpapagupit ka doon? Mga 60 peso. Dito 15 real, times 3 yung gupit doon. Kaya isa pa yan sa magiging dagdag sa magiging budget mo bukod sa pagkain. Magiging budget mo diyan. Sa mga sabon pa palang bibili mong sabon. Mga panglaba mo, pangligo. Dagdag pa pala sa budget yun. Kaya kung 300 mo na yun sa pagkain lang yun, dagdag pa yung mga sabon mo, pang mga toothpaste. Alalampas pa dun sa 300 na yun. Lalampas pa dun yung budget mo. Kaya kailangan talaga magiging wise ka talaga pagdating pag-accept ng offer. Para medyo mataas-taas yung ibigay sa'yo. Kailangan magiging alerto ka sa tanong pag nasa interview para ma-impress yung employer sa'yo. Magbibigyan ka ng mataas na offer. Kadalasan din sa mga Pilipino ngayon mga baguhan mag-abroad, mga mabababa, tinatanggap na nila yung mabababang offer. Kaya ikaw na nag-aaral ng medyo mataas, medyo hindi ka na natatanggap kasi meron kang ibang tinanggap na nila yung ganong mababang offer. Pero pagdating nila dito sa Saudi, yun sa kanila sila magsisisi ngayon kung bakit nila tinanggap yung ganon. Kasi marami akong kasamahan dito, marami yung kilala dito. Isa na ako nun, sa mga ganong hindi pagdating na dito magsisisi na. Pagdating nagsisisi ka na dito, 2 taon ka pang magtitiis bago ka ulit makaalis. Mag-upload ka na naman ng isang kumpanya. Maluloko ka na naman ng offer na may overtime. Magtiis ka naman ng another 2 taon. Mahirap magano talaga dito. Mahirap makaipon. Ay yung mga kamag-anak natin na isipin nila madamot tayo. Nasa abroad siya, hindi naman nagbibigay ng ganito ng ganon. Kaya akala nila mapera tayo, nasa abroad tayo. Pero hindi naman. Hindi lang nila alam kung anong klaseng pagtitipid ng natin dito sa ibang bansa. Para lang may padala tayo sa pamilya natin. Huwag na nating tindihin yung mga kamag-anak natin na gano'n, yung mga nagsasabing madamot ka. Kasi hindi naman nila naranasan mo dito sa ibang bansa. Nasa iyo lahat. Ikaw maglalaba, ikaw magluluto. Kahit masama pakiramdam mo ikaw, hindi ka pwedeng sumuko kasi ikaw lang mag-isa Ikaw lang gagawa para sa sarili mo. Kaya kailangan talagang magtipid ka para makaipon ka. Kasi hindi naman habang buhay nasa abroad tayo. Hindi habang buhay malakas katawan natin. Darating ng araw na tayo doon na sa Pilipinas, uuwi na tayo sa Pilipinas. Kung wala tayong naiipon, nga tayo. Isipin lang ng mga kamag-anak natin, 20 years na sa abroad to siya, umuwi na, hindi pa rin nagbigay ng Hindi nila alam wala ka parang ipon. Puro utang ka pa rin pala. Kaya yung binigay kong tip sa inyo, para kayo makaipon, huwag kayong basta-basta tumanggap ng offer ng salary sa inyo na mas mababa lang. Kailangan computed nyo kagad kung magkano, convert nyo kagad sa peso kung magkano ang abutin. Okay, babudgetin mo na kagad yung magiging budget mo dito sa Pilipinas, at magiging budget mo dito sa Saudi Arabia. Binigyan na kita ng mga pinaka-minimum mong magiging gastos dito, mga 600 real. Tipid na yun. Kaya yun, hindi rin parang hindi mo rin laging bili ka lang ng bili na kung ano-ano. Kailangan bilhin mo lang din yung mga kailangan. Ang importante, yun lang, importante lang talaga yung bibilhin mo kung gusto mo makaipon. Malayo tayo sa usapan natin kung magkano magiging sweldo ng OFW, no? Pinakamaano talaga ng
pinaka mga sweldo talaga dapat ng OFW para siya makaipon. Kagaya sa akin, nakatira tayo sa city, kailangan dapat meron kang sweldong mga kahit 3,500 real. Pwede na yun, makakaipon ka na nun. Pero mahirap dito sa Saudi talaga, mahirap kang makakuha ng ganong sweldo. Maliban na lang kung magaling ka sa isang kumpanya, madadagdagan ka kahit mababang offer sa'yo. Kaya impress ang manager mo, offer ka nila ng mata, makukuha mo yung ganong offer. Pero pag sa Pinas ka mag-start, napakahirap kuhanin yung ganyang sweldo. Lalo na ito, kagaya sa atin, ordinaryong employee, pero ordinaryong OFW lang tayo. Mga labor lang tayo. Kahit nga kami mga skilled worker, mataas ng offer sa amin sa Pilipinas yung 2,500. Kaya talagang kailangan budget. Kailangan alam mo kung magkano ang magiging budget mo sa Pilipinas. Pag-usapan ninyong mag-asawa kung magkano magiging budget niyo para kayo makaipon. Kasi kung wala kayong ipon, kagaya ko, magsa-10 taon ako sa abroad, wala pa rin naipon. Pero kahit paano naman, may bahay ako, hindi ko pa nga lang na fully paid. Mayroon pa akong 5 taon na kulang, 5 years na kulang sa bahay ko. Pero pwede na. Ganong ilang taon pagkatapos ko ng ganong mga 5 years na makakaipon na siguro ako. Pero ilang taon na ako sa abroad nun, 8 years ako ngayon, tapos dagdagan pa ng 5 taon para sa bahay. Matapos ko yung bahay, hindi magiging 13 years. Mag-i-start pa ako mag-ipunan kasi ngayon wala pang ipon. Makakaipon lang ako pagka tapos na ako sa bahay siguro. Another 5 years na naman yun. 5 years. Nako, 23 years na pala ako dito sa Saudi. Tatanda tayo sa Saudi, walang ipon pang hindi tayo marunong mag-budget, mga kababayan. Kaya ikaw, kung bala ka pang nag-abroad ka pa lang, o ikay nasa abroad na, kung wala ka naman balak magtagal dito sa ibang bansa, kailangan marunong ka talaga. Marunong kang mag-budget, marunong kang mag-ipon para naman sa future mo yung ay iipunin mo. Huwag mong intindihin yung mga ng kamag-anak mo kung bigyan mo sila o hindi. Kasi pagdating ng araw, pag ikay wala na sa abroad, hindi mo naman din sila maaasahan na tutulong sila sa'yo. Ikaw pa rin ang pag-uwi mo ng Pinas, ikaw pa rin ang tutulong para sa sarili mo. Kaya kailangan habang nandito pa tayo sa ibang bansa, matuto na tayong sa diskarte kung paano tayo makaipon. Kaya sa mga baguhan dyan, nung sinabi ko sa inyong tip na huwag kayong basta-basta tumanggap ng offer. Convert nyo muna yung offer sa inyo bago nyo tanggapin. Alamin nyo muna kung magkano ang budget nyo sa Pilipinas. Kung magkano ang magiging budget nyo. Tapos i-compare mo dun sa offer sa'yo. Kung may maiipon ka ba o kakapusin ba. Kasi halimbawa naman ang magiging budget mo sa Pilipinas 20 mil. Ang in-offer sa'yo, kinompute mo mga 25,000. Edi 20 mil, meron kang 5,000. Yun naman yung babudgetin mo dito sa Saudi. Edi wala pa rin maiipon nun. Sapat lang sa pamilya. Kaya kailangan kahit paano mas mataas talaga yung offer sa'yo. Kailangan marunong ka talagang pag binigyan ka ng employer ng ganun, kailangan bago ka pumunta sa interview, alam mo na kung magkano yung gusto mong offer. Computed mo na siya kasi alam mo na agad na ganun ang mangyayari. Hindi na bababa doon ang gusto mo. Kaya pag hiningan kanila ng
magkano ang offer ng gusto mo. Huwag mo talagang ibababa dun sa expectation mo sa salary. Tataas mo siya ng mga 40%, ganyan. 40% itataas mo. Kung halimbawa 2,000 ang gusto mo, sasabihin mo sa nag-interview sa'yo, sabihin mong 3,000 para pag binabaan nila, pasok pa rin sa budget mo. Yun lang. Kasi mahirap nung nandito ka na sa Saudi, saan ka pa magsisisi. Maghintay ka na ulit ng another 2 years bago matapos yung pagsisisi mo. Magtitiis ka mo ng 2 taon. Kagaya ko nung nakaraan, 2 taong nagtiis ng noodles, laging noodles, saka yung ulit-ulit na isda na tamban, saka yung ang tawag tong isda na yun, hasa-hasa, yung tamban na hasa-hasa, sardinas, noodles, yun lang nagtiis ng 2 taon nun. 2 taon ka magtitiis. Tapos pag nag-exit ka, titiis ka na naman sa Pinas, magtitipid kasi wala kang naipon. Abutin ng siyam-siyam, tatanda ka talaga wala kang ipon. Kaya kailangan magiging wise talaga tayo. Hindi lang tayo nasa abroad, pati yung pamilya natin sa Pilipinas. Kailangan alam nila dapat na yung kahit 1,000 kada buwan, hindi yung isipin, kailangan itabi na muna yung 1,000 saka yung ibang gastusin saka na yun. Kumbaga gawin mo siyang invisible na invisible. Kumbaga parang wala siya, tabi mo lang siya. Parang hindi mo siya kailangan, parang wala kang perang na itabi. Isipin mong ganun. Kasi pag isipin mong may tinabi ka dun, ay lagi mo naman kukuhanin yung pag kinapos ka. Hindi katulad nung inisip mo na wala kang ipon, na wala kang naitabi. Titipirin mo ng titipirin para mapaabot mo dun sa gasta, sa buwan na darating na ulit ang sweldo, nandun na tapos na ulit ang buwan. Yun na ulit. Saan na ba tayo? Wala na yata, tapos na yata tayo sa natin, sa usapan natin. Maraming salamat talaga sa panonood ninyo. Saan na kayong mga baguhan na OFW na nagbabalak palang pumunta dito? Ay yung mga nandito na, yung gusto nyo talaga makaipon, kailangan marunong tayo mag-budget. Huwag natin hintayin pang bukas. Mag-start na agad tayo ngayon para anuhin agad natin kung hanggang ilang taon tayo dito sa abroad, para mag-ipon na agad tayo. Hanggang 5 years lang tayo, hanggang 10 years. Mahirap naman kasi tumanda dito sa ibang bansa. Uwi ka ng Pinas, uhud-uhud ka na, wala na. Hindi mo naman pakinabangan si Manoy sa asawa mo. Kaya kailangan talaga, hindi tayo magtatagal dito. Kailangan talaga natin mag-ipon para saglit lang tayo dito sa ibang bansa. So yung pamilya natin, mahirap pag malayo sa pamilya. Yung mga anak natin, yung parang malayo ang loob ng anak natin sa atin. Kasi hindi man tayo nila laging kasama. Saka minsan lang sila bata. Kaya mas maganda talaga sana kung nandun tayo sa tabi nila hanggang sila ay bata pa. Kasi doon naman nila tayo kailangan. Mag-exit na ba, matanda na tayo, mag-exit na tayo, yung mga anak natin may mga asawa na. Wala, hindi na tayo kailangan.
Kasi may pamilya na sila eh. Magiging parang nagiging sayang yung buhay natin dito sa ibang bansa. Kaya ganyan sana para hindi masayang yung magiging buhay natin dito. Habang maaga pa lang mag-iipon na tayo. Para hindi na tayo magtatagal dito sa abroad. Hindi na tayo abuti ng 60 years old dito. 50 nga, parang maano na. Matanda na ako, ilang taon na ba ako? 38 na, magti-38. 40 na. So, abutin pa talaga ako ng 50 dito sa abroad kasi wala pang ipon. Mahirap mga malayo sa pamilya, mga kaibigan. Kaya kung kayo nagbabalak mag-abroad, isama nyo na sa isip nyo yung pag-iipon para hindi kayo magtagal dito kagaya namin. Tagal na wala parang ipon. Maraming salamat sa mga kababayan. Sana may nakuha kayong tip dito sa usapan natin. Sa susunod ulit na vlog natin. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat ng mga bayaning OFW.